Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 31. Alam mo, dito sa chapter na ito, parang umabot na sa point si Jacob na napuno na siya. Parang ikaw kapag matagal ka nang nagtitiis sa trabaho na unfair, tapos napapansin mo na hindi ka na pinapahalagahan, ganun ang feeling niya. Napansin ni Jacob na nagiba na ang trato sa kanya ng mga anak ni Laban. Parang sinasabi nila, yung yaman ni Papa napunta lang kay Jacob. Kahit hindi naman totoo, nagkaroon ng inggit. At si Laban mismo, hindi na rin tulad ng dati, parang malamig na. Kaya kinausap siya ng Diyos, sabi, bumalik ka na sa lupain ng iyong ama. Parang gentle reminder na, it's time to move on. Kinausap ni Jacob sina Rachel at Leah sa bukid para private. Ipinaliwanag niya lahat kung paano siya niloko ni Laban maraming beses sa sweldo, parang boss na pabago-bago ng usapan. Pero kahit ganun, pinagpala pa rin siya ng Diyos. Dumami ang kanyang mga hayop. Tapos nag-share siya ng interesting na bagay. Yung panaginip niya kung saan ipinakita ng Diyos na siya ang may control sa lahat. Kahit anong panlalamang ng tao, hindi kayang pigilan ang blessing ni God. Nakakatuwa kasi sina Rachel at Leah, sumang-ayon agad. Sabi nila, wala naman na kaming bahagi sa bahay ng ama namin. Parang sinasabi nila, we're with you. Ang bigat nun, pinili nila si Jacob kaysa sa sariling ama nila. Kaya umalis sila secretly. Parang quiet exit. Kinuha ni Jacob ang pamilya niya, mga anak, mga hayop, lahat. Pero si Rachel, may ginawa siyang tahimik din. Ninakaw niya ang household gods ng ama niya. Interesting to kasi noon simbolo yun ng inheritance at identity. Parang modern version, important family documents or something na may sentimental at legal value. After 3 days, nalaman ni Laban. Grabe, hinabol niya si Jacob ng 7 araw. Parang intense chase scene. Pero bago pa niya maabutan, kinausap siya ng Diyos sa panaginip. Mag-ingat ka sa sasabihin mo kay Jacob. Parang warning, don't harm him. Pagdating ni Laban, nag-confront siya. Sabi niya, bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Para sana naihatid kita with celebration. Pero honestly, parang mixed emotions, may concern, pero may control din. Sumagot si Jacob, very honest. Natakot ako, baka kunin mo ang mga anak mo. Tapos sinabi niya, kung may kumuha ng mga Diyos mo, mamatay siya. Hindi niya alam si Rachel ang kumuha. So nag-search si Laban sa lahat ng tent. Pero si Rachel ang talino, umupo siya sa mga idols at sinabi, sorry father, hindi ako makatayo. Dahil sa kultura noon, hindi siya pinilit, kaya hindi nakita. Pagkatapos noon, si Jacob naman ang nagsalita ng buong tapang. Parang finally, nailabas niya lahat ng sama ng loob niya. Ikinwento niya kung paano siya nagtrabaho ng 20 years. Init sa araw, lamig sa gabi, puyat, pagod, tapos niloko pa siya ni Laban. Parang employee na sobrang loyal pero underappreciated. Sabi niya, kung hindi dahil sa Diyos ng ama ko, wala akong madadala. Ang ganda ng realization, hindi dahil sa sariling galing, kundi sa tulong ng Diyos. Sa huli, si Laban parang nag-soften. Sabi niya, akin ang lahat na to, pero ano pa ang magagawa ko? Parang acceptance stage na. Kaya nag-propose siya ng kasunduan. Nagtayo sila ng stone pile, parang monument, simbolo ng agreement. Tinawag nila itong mispa. Ibig sabihin, bantayan tayo ng Diyos habang tayo magkahiwalay. Parang mutual boundary. Hindi kita sasaktan, hindi mo ako sasaktan. Nag-offer sila ng sacrifice, kumain kasama ang pamilya, parang closure dinner. Kinabukasan, niyakap ni Laban ang mga anak at apo niya, binasbasan sila at umuwi na. Ang ganda ng lesson dito, no? Minsan, kailangan mong umalis sa lugar na hindi na healthy, even if pamilya pa. At kahit may unfair treatment, makikita mo na God is still working behind the scenes. At isa pang insight, hindi lahat ng goodbye galit. Minsan may sakit pero may peace din sa dulo. Dahan-dahan lang ang buhay. At minsan, ang pag-alis ay hindi pagtakas, kundi paglipat sa plano ng Diyos. Genesis chapter 32. Alam mo, dito sa part na ito, si Jacob ay papunta na sa isang napakabigat na moment ng buhay niya. Parang ikaw na may haharapin kang taong matagal mong iniiwasan at alam mong may unresolved issue kayo. Ganun ang sitwasyon niya kay Esau. Habang naglalakbay si Jacob, may nangyaring kakaiba. Nakakita siya ng mga anghel ng Diyos. Parang reminder ito na hindi siya nag-iisa. Tinawag niya ang lugar na iyon na Mahanaim. Ibig sabihin 2 kampo. Parang may earthly camp siya at may heavenly camp na kasama niya. Pero kahit may ganong reassurance, hindi pa rin nawawala ang kaba niya. Kasi papalapit na siya kay Esau, yung kapatid na niloko niya noon. Kaya nagpadala siya ng mga mensahero para makipag-ayos. Parang gusto niyang mag-reach out muna, test the waters kumbaga. Pagbalik ng mga mensahero, sabi nila, paparating si Esau, kasama ang 400s na lalaki.
Grabe, di ba? Parang hindi reunion ang dating, parang confrontation. Kaya si Jacob sobrang natakot at nagalala. Ang ginawa niya, hinati niya ang grupo niya sa dalawa. Iniisip niya, kung umatake si Esau sa isang grupo, baka makaligtas yung isa. Parang survival strategy, very practical, pero makikita mo rin yung takot niya. Pagkatapos nun, nanalangin si Jacob. Ito yung isa sa pinaka-heartfelt na prayers niya. Inamin niya, hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kabutihan na binigay mo. Ang ganda nito, humility. Parang sinasabi niya, Lord, hindi dahil sa akin to, kundi dahil sa iyo. Humingi siya ng protection. Iligtas mo ako kay Esau. Kasi alam niya, hindi niya kayang kontrolin ang magiging reaction ng kapatid niya. Bukod sa prayer, gumawa rin siya ng action. Nag-prepare siya ng gifts para kay Esau. Mga hayop, kambing, tupa, baka, kamelyo. Hinati-hati niya ito sa groups at pinadala one by one. Parang strategy na unti-unting palambuti ng puso ni Esau. Sa modern terms, parang peace offering. Bro, sorry. Ito muna. Dumating ang gabi at pinauna na niya ang lahat, mga asawa niya, mga anak, lahat ng ari-arian, tumawid sa ilog Jabok. Naiwan si Jacob mag-isa. At dito nangyari ang pinakamisteryosong bahagi, may isang lalaki na nakipagbuno sa kanya buong gabi. Hindi ito simpleng laban, parang spiritual encounter. Hindi siya sumuko. Kahit halos mag-umaga na, tuloy pa rin. Yung lalaki, hinipo ang balakang ni Jacob at na-dislocate ito. Imagine, sobrang sakit nun. Pero kahit ganun, hindi pa rin bumitaw si Jacob. Sabi niya, hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Ang lalim nun. Parang sa buhay, kahit sugatan ka na, kahit hirap ka na, kumakapit ka pa rin sa Diyos. Lord, hindi ako bibitaw. Tinanong siya, ano ang pangalan mo? Sabi niya, Jacob. At sinabi sa kanya, hindi ka natatawaging Jacob, kundi Israel. Kasi nakipaglaban siya sa Diyos at sa tao at nagtagumpay siya. Interesting fact, ang pangalang Jacob ay may ideya ng pagiging manlilinlang, pero ang Israel ibig sabihin nakipaglaban sa Diyos. Parang transformation, mula sa dating pagkatao, naging bagong identity. Tinanong ni Jacob ang pangalan ng lalaki pero hindi siya sinagot. Basta binasbasan siya. Tinawag ni Jacob ang lugar na Peniel, ibig sabihin mukha ng Diyos. Kasi sabi niya, nakita ko ang Diyos face to face at buhay pa rin ako. Pag-alis niya, napapilay na siya dahil sa balakang niya. Parang physical reminder ng nangyari. At dahil dito, may tradisyon ng mga Israelita, hindi nila kinakain yung bahagi ng litid sa balakang bilang remembrance. Ang ganda ng lesson dito. Minsan, bago dumating ang breakthrough mo, dadaan ka muna sa matinding struggle, yung parang pakikipagbuno sa gabi. At minsan, lalabas ka doon hindi perfect, kundi may sugat, may pilay, but changed. At yung pilay na yun, hindi ka hinaan, reminder yun na may encounter ka sa Diyos. At bago mo harapin ang pinakamalaking takot mo, minsan, kailangan mo munang harapin ang sarili mo at ang Diyos.